Matapos ang 6 na taon ng pagsubok, sina Mark at Donna Winger ay nabigyan ng masakit na balita. Hindi sila maaring magkaanak. Labis ang kanilang kalungkutan, lalo na si Donna na pangarap buong buhay ang maging ina. Ngunit ang kwento nila ay may panibagong pag-ikot. Hindi nila inaasahan ang isang napakagandang biyayang darating. Sa wakas, natupad ang pinakahihintay nilang pangarap. Isang sanggol na babae ang dumating sa kanilang buhay. Sa bagong yugto ng kanilang pamilya, ibinuhos nina Mark at Donna ang lahat ng pagmamahal para sa kanilang anak na si Bailey. Para kay Donna, ito na ang pinakamasayang bahagi ng kanyang buhay. Sa mga panahong iyon, madalas sabihin ni Donna na malapit na ang loob nila ng kanyang anak at tunay na naramdaman niyang isa na siyang ganap na ina. Ngunit isang araw, isang emergency call ang tumawag ng pansin. My God! My wife isn't breathing. Mabilis na kumilos ang emergency services. Sa pagsisiyasat ng kasong ito, naging malinaw na ito ay isa na namang kwento ng trahedya. Isang masakit at madilim na krimen na muling nagpapaalala kung gaano kahirap malaman kung sino nga ba talaga ang dapat nating katakutan. Ito ang kaso ni Mark at Donna Winger. Si Donna Brown ay ipinanganak noong November 10, 1963 sa Hollywood, Florida, kina Sarah Jane Brown at Robert Cash Brown. Panganay siya sa 3 magkakapatid at may 2 kapatid na babae, sina Jenny at Michelle. Mula pa noong bata pa si Donna, malapit na siya sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Dahil siya ang panganay, likas sa kanya ang pagiging maalaga at may inaakalang natural na motherly instinct. Batid ng lahat ang matinding kagustuhan niyang magkaroon ng sariling anak balang araw. Lumaki si Donna sa isang masayang pamilyang Hudyo. Komportable ang kanilang pamumuhay. Si Robert ay nagtatrabaho bilang insurance agent at si Sarah Jane naman ay isa sa mga kasosyo sa Cornish Distributors, isang newspaper distributorship sa Middletown, New York. Nang si Donna ay 17 years old, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang taon, muling nagpakasal ang kanyang ina kay Ira Dresser. Si Donna ay kilala sa kanyang pagiging palakaibigan at masayahin. Madali siyang lapitan at kayang pasiglahin ang paligid sa kanyang presensya. Sa edad na 24, nagtatrabaho si Donna bilang isang operating room technician. Noon, uso pa ang mga blind date at si Greg Winger, katrabaho ni Donna, ay madalas ikwento ang kapatid niyang si Mark Winger. Kagagaling lamang ni Mark noon mula sa 1-year service bilang lieutenant sa Korea. Iminungkahi ni Greg na ipakilala si Donna sa kanyang kapatid. Pumayag naman si Donna sa blind date, isang desisyong magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Si Mark Allen Winger ay ipinanganak noong November 26, 1962 sa Elyria, Ohio. Ang kanyang mga magulang ay sina Jared at Sally Winger. Si Jared ay isang technical manager para sa Ever Products, habang si Sally naman ay isang real estate agent. Gaya ng pamilya ni Donna, Hudyo rin ang kanilang pamilya. 3 silang magkakapatid at si Mark ang bunso. Mayroon siyang nakatatandang kapatid na babae at lalaki. Masigasig at matalino si Mark. Nakapagtapos siya ng bachelor's degree sa physics mula sa Virginia Military Institute at nangangarap maging isang nuclear engineer. Sa panahon na nagkakilala sila ni Donna, matagumpay na siyang nagtatrabaho bilang physicist para sa isang laboratory manufacturing company. Hindi nagtagal, nagkita sila ni Donna sa isang blind date. Habang masayahin at palabiro si Donna, si Mark naman ay tahimik ngunit may sense of humor. Agad nilang nakuha ang loob ng isa't isa. Nagsimulang mag-date ang dalawa at agad ding minahal ng pamilya ni Donna si Mark. Para sa kanila, perpekto itong si Mark para kay Donna. Madalas ay magkahawak kamay ang dalawa, laging magkadikit. Si Donna ay laging puno ng energy, at si Mark naman ang nagbibigay ng balanse sa kanyang katauhan sa pamamagitan ng kanyang tahimik at mahinahong personalidad. Dahil maayos at masaya ang takbo ng kanilang relasyon, noong June 1988, 6 na buwan matapos ang kanilang unang pagkikita, nag-propose si Mark kay Donna. Masayang tinanggap ni Donna ang alok. Lubos ang galak ng kanilang mga pamilya. Sa katunayan, sinabi pa ni Jenny
kapatid ni Donna, na kapag pinakasalan mo ang isa sa kanila, para mo na ring pinakasalan ang buong pamilya dahil ganoon sila ka-close. Ipinahayag nila ang kanilang engagement sa New York Times noong sumunod na buwan at noong March 4, 1989, sila ay ikinasal. Pagkatapos ng kasal, tumanggap si Mark ng alok na trabaho sa Springfield, Illinois, kaya lumipat doon ang mag-asawa. Si Donna naman ay nakahanap ng trabaho bilang assistant ng isang plastic surgeon sa Memorial Medical Center. Ang Springfield ay perpektong lugar para magpalaki ng pamilya, lalo na sa tahimik at ligtas na neighborhood kung saan sila nanirahan. Kilala at kagalang-galang ang mag-asawa sa kanilang komunidad. Sa mata ng maraming tao, ang mag-asawang Winger ay larawan ng isang perpektong pamilya. May maayos na trabaho, magandang bahay at punong-puno ng pagmamahalan. Tanging isang bagay na lang ang kulang sa kanila. Isang anak. Matapos ang 6 na taon ng pagsubok, nalaman nilang hindi maaaring magdalang tao si Donna. Isang matinding dagok ito lalo na para kay Donna, na buong buhay ay nangarap maging isang ina. Pareho silang nasaktan ni Mark na umaasa ring magkaroon ng malaking pamilya. Nagdulot ito ng kaunting tensyon sa kanilang tahanan, ngunit hindi nagtagal ay tila nagbukas ang langit sa kanila. Isang araw habang nasa trabaho si Donna, isang doktor ang pumasok sa silid at nagkwento na mayroong isang teenage mother na magpapaampon ng kanyang sanggol. Nagtanong ito kung may kakilala silang gustong mag-ampon. Para kay Donna, malinaw ang sagot. Sila ni Mark ang itinadhana para sa batang iyon. Noong June 1, 1995, formal nang inampon ni na Mark at Donna Winger ang isang magandang sanggol na babae. Pinangalanan nila ito na Bailey Elizabeth Winger. Sa panayam, emosyonal na ibinahagi ni Donna ang kanyang nararamdaman. Labis siyang natutuwa at tila itinadhana talaga ang lahat, lalo na't ang araw ng pagdating ni Bailey ay siya ring anibersaryo ng engagement nila ni Mark. Si Bailey ang naging ilaw ng kanilang buhay. Ayon kay Donna, sa sandaling inilagay ang sanggol sa kanyang mga bisig, alam niyang sa kanya ito. Agad ang kanilang koneksyon at malinaw ang kanilang ugnayan bilang mag-ina. Maging ang kanyang kapatid ay nagsabi na ang pagiging ina marahil ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ni Donna. Marami sa kanilang pamilya at mga kaibigan ang nagpahayag ng suporta at pagmamahal para sa bagong miyembro ng pamilya. Isa sa mga naging malapit kay Donna ay si Diane Schultz, isang kaibigan at kasamahan sa ospital. Malaki ang naitulong ni Diane kay Donna sa pagiging bagong ina. Lagi siyang naroon para tumulong, magbigay ng payo, at sumuporta sa kahit anong kailangan niya. Kasama ang kanyang asawang si John, madalas silang lumalabas at bumibisita kina Mark at Donna. Nang si Bailey ay 3 buwan pa lamang, isinama siya ni Donna sa isang pagbisita sa kanyang pamilya sa Florida, habang si Mark naman ay nasa Tennessee para sa isang business trip. Sa kanyang pagbabalik, minabuti ng kanyang ina na i-book siya ng airport shuttle upang hindi na siya mahirapang magdala ng gamit habang karga ang sanggol. Pagdating sa airport, sinalubong siya ng shuttle van. Wala siyang kasamang pasahero, kaya't inakala niyang magiging tahimik at maayos ang biyahe. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Sa kalagitnaan ng halos 1.5 oras na biyahe pabalik sa kanilang bahay, nagsimulang magsalita ng hindi maayos ang driver. Ayon kay Donna, sinabi nito na nakikipag-usap umano siya sa isang espiritu ng Diyos na tinatawag niyang Dom, at nakakakita raw siya ng mga visions ng pagpatay at iba pang nakakakilabot na bagay. Hindi lang iyon. Nagsimula rin siyang magbiro at magpahayag ng interes kay Donna. Sinasabing gusto raw niya ang mas matatandang babae. Nagsimulang magmaneho ng padalos-dalos ang lalaki, lumalagpas sa speed limit, at naging lubhang mapanganib sa daan. Takot na takot si Donna. Gusto lang niyang makauwi ng ligtas kasama si Bailey. Nang makauwi na siya, agad niyang ikinuwento ang karanasan kay Diane at pagkatapos ay kay Mark sa pamamagitan ng telepono. Bagamat nasa biyahe pa si Mark, agad siyang nag-alala. Pinagsulat niya si Donna ng detalyadong salaysay ng pangyayari, lahat ng sinabi ng driver, pati ang kilos nito. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang makatanggap ng mga misteryosong tawag sa bahay. May tumatawag, ngunit hindi nagsasalita. Puro hingal lang,
tapos ay ibinababa ang telepono. Sigurado si Mark na ito rin ang driver ng shuttle. Kaya't agad siyang nagsampa ng reklamo sa shuttle company na BART Transport, na agad namang nagsuspinde sa driver. Ang pangalan ng driver, Roger Harrington. 6 na araw matapos ang nakakakilabot na insidenteng kinasangkutan ng shuttle driver, habang nag-ehersisyo si Mark Winger sa treadmill sa kanilang basement, bigla siyang nakarinig ng malakas na tunog, tila isang pagbagsak. Agad siyang nag-alala na baka nadapa si Donna o nahulog ang sanggol, kaya't mabilis siyang umakyat patungo sa kanilang silid. Pagdating niya sa master bedroom, nakita niyang nakahiga si Bailey sa kama. Maya-maya'y nakarinig siya ng mga sigaw mula sa ibang bahagi ng bahay. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang baril at lumabas ng kwarto. Sa hallway, tumambad sa kanya ang kakilakilabot na eksena. Ang kanyang asawang si Donna ay nasa sahig, habang binubugbog sa ulo ng isang lalaki gamit ang martilyo. Pinaputukan ni Mark ang lalaki. Sa gitna ng tensyon, tumawag si Mark sa 911. Halata sa kanyang boses ang matinding takot at pagkataranta. Humihingi siya ng ambulansya, tulong ng pulis, at paulit-ulit na sinasabi na ang kanyang asawa ay hindi na humihinga. Habang nakikipag-usap sa dispatcher, sinabi rin niyang binaril niya ang lalaki dahil inatake nito ang kanyang asawa. Dumating ang mga pulis at paramedics. Nakita nila si Donna na nakadapa sa sahig ng dining room at ilang talampakan mula sa kanya ay ang lalaki, nakahiga ng nakatihaya. Habang buhay pa si Donna, parehong biktima ay agad na isinugod sa ospital, ngunit hindi na sila nailigtas. Ang unang pulis sa crime scene, si Officer Dave Barringer, ay alam na maaaring mawala agad ang ebidensya, kaya't kinuha niya ang kanyang Polaroid camera at kumuha ng ilang larawan ng crime scene at ng 2 katawan bago pa man sila maialis sa lugar. Habang sinisimulan ang investigasyon, kinapanayam si Mark. Isinalarawan niya ang buong pangyayari, mula sa pagtutok sa treadmill, sa pagkarinig ng mga tunog, hanggang sa pagtakbo niya pataas, ang pagkakatagpo sa sanggol, at ang pagtapos niya sa buhay ng lalaki, na anya'y umatake sa kanyang asawa gamit ang martilyo. Ipinaliwanag din niyang ang martilyo ay sa kanila, at iniwan ni Donna iyon bilang paalala kay Mark na kailangang isabit ang isang hat rack. Habang ikinukwento niya ang pangyayari, pumasok sa silid si Detective Charlie Cox. Tinanong ni Mark kung sino ang lalaki. Alam na ni Cox ang sagot. Nakuha na nila ang wallet ng suspek, pero iniwasan niyang sagutin agad. Ilang ulit pang tinanong ni Mark, hanggang sa wakas, tinanong niya kung si Roger Harrington ba ang lalaki. Doon na inamin ni Cox na, oo, si Roger nga ang lalaki. Nagulat si Mark. Aniya, oh my God, ito yung lalaking nangaabala sa amin buong linggo. Ipinaliwanag ni Mark na si Roger ay ang shuttle driver na minsang nasakyan ni Donna at nagpakita ng kakaibang pag-uugali. Ikinuwento rin niyang tinawagan niya si Roger sa umagang iyon upang sabihin na tigilan na ang kanyang panggugulo. Ayon pa kay Mark, nagsampa rin siya ng reklamo sa kumpanya ni Roger. Ang hindi sinabi ni Detective Cox kay Mark ay personal niyang kilala si Roger Harrington. Isa siya sa mga nangungupahan sa trailer park na pagmamay-ari ni Cox. Kilala si Roger sa pagiging padalos-dalos at mainiti ng ulo. May ilang insidente na ring kinasangkutan sa domestic disputes kaya't kinailangan pang makialam noon si Cox. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, humiling si Mark ng Diet Coke. Si Detective Doug Williamson, isa sa mga lead detective kasama ni Cox, ang kumuha nito sa kusina. Doon niya napansin ang isang note na nakadikit sa ref. Isang multi-page na sulat na isinulat mismo ni Donna. Detalyado ang kanyang karanasan kasama ang shuttle driver. Ito ang parehong salaysay na ibinahagi ni Mark. Sa labas ng bahay, natagpuan ang sasakyan ni Roger Harrington na nakaparada sa maling gilid ng kalsada, paharap sa traffic. Sa loob ng sasakyan, natagpuan ang isang papel na may pangalan ni Mark, address, at oras, 4:30. Ang lahat ng ito, sa unang tingin, ay nagpapatibay sa kwento ni Mark. Isang lalaki ang pumasok sa kanilang tahanan, sinaktan ang kanyang asawa, at kinailangan niyang ipagtanggol ito. Ngunit habang tumatagal ang investigasyon,
mas marami pang tanong ang lilitaw. Sa kotse ni Roger Harrington, natagpuan ng mga awtoridad ang isang kutsilyo at isang tire iron na may nakabalot na black electrical tape sa hawakan. Sa loob naman ng bahay ng mga winger, nakita nila ang isang yellow coffee mug at mga sigarilyo sa mesa ng kusina, parehong pag-aari ni Harrington. Doon din nadiskubre ang isang martilyo na puno ng dugo. Habang pinoproseso ang krimen, pinatahan ng mga detective si Mark Winger. Sinasabing ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas si Donna, ngunit sa kasamaang palad, parehong nasawi si Donna at si Harrington sa kanilang mga tinamong sugat. Labis ang hinagpis ni Mark at agad na tinawagan ang kanilang rabbi upang samahan at aliwin siya sa gitna ng matinding trahedya. May takot din si Mark na baka siya'y maaresto sa pagbaril kay Harrington, pero nilinaw ng mga awtoridad na wala siyang dapat ipag-alala. Sila ni Donna ay itinuturing na biktima ng isang karumaldumal na krimen. Malayo sa pagiging isang suspek, itinanghal pa si Mark bilang isang bayani, matapos siyang pumatay ng isang taong umatake sa kanyang asawa. Opisyal, ang pagkamatay ni Donna ay idineklarang murder na gawa ni Harrington, habang ang pagkamatay ni Harrington ay kinilalang justified homicide, isang kaso ng self-defense. Isinara ang kaso sa loob lamang ng 48 oras. Matapos ang trahedya, sama-samang nagkaisa ang pamilya ni Donna upang tulungan si Mark at si Bailey sa panahon ng pagdadalamhati. Ang ina at kapatid ni Donna, habang binabalot pa ng lungkot, ay salit-salitang bumibiyahe patungong Springfield upang alagaan ang sanggol. Ngunit napansin nila ang pagbabago sa kilos ni Mark. Labis ang kanyang pag-inom ng alak at pinapanood niya ang mga pelikula na may mga matitinding eksena ng pamamaril. Isang bagay na inaasahang iiwasan niya matapos ang mga pangyayari. Gayunpaman, hindi sila humusga. Naniniwala silang mahal na mahal ni Mark si Donna, kaya't patuloy pa rin ang kanilang suporta at pagmamahal sa kanya. Para sa kanila, si Mark ay bahagi pa rin ng kanilang pamilya. Pagkaraan ng 4 na buwan, nang hindi na nila makaya ang tuloy-tuloy na pagbibiyahe, iminungkahi ng pamilya ni Donna na kumuha na lamang si Mark ng nanny para kay Bailey. Pinili ni Mark si Rebecca Simic, isang 23 years old na dalaga, mabait, maalaga at kaakit-akit. Kahit mataas ang pamantayan ng pamilya ni Donna sa pag-aalaga kay Bailey, agad nilang nagustuhan si Rebecca. Ramdam nila ang tunay na pagmamahal at malasakit niya sa bata. Ngunit may isang tao na tila hindi sang-ayon, si Deanne, matalik na kaibigan ni Donna, na nanatiling malapit sa pamilya. Ayon kay Rebecca, tila sobra ang pagiging hands-on ni Deanne at halos gusto na nitong palitan si Donna. Ipinahayag ni Rebecca ang kanyang pag-aalala kay Mark, pero ipinagkibit balikat lang ito ni Mark, sinasabing nagluluksa pa si Deanne. Habang lumilipas ang panahon, nahulog din ang loob ni Mark kay Rebecca. Sa kabila ng kanilang professional na simula, nauwi ito sa isang relasyon. Wala pang 1 taon mula nang siya'y naging yaya, nabuntis si Rebecca. Ikinagulat niya ito dahil sinabi umano ni Mark sa kanya noon na hindi siya pwedeng magkaanak. Gayunpaman, natuwa siya at sinimulan nilang planuhin ang kanilang kinabukasan. Nag-umpisang dumalo sa simbahan si Mark kasama si Rebecca at sinabi niyang handa siyang magpalit ng pananampalataya at maging Kristiyano para sa kanilang pamilya. Nang malaman ito ng kanilang rabbi na si Rabbi Michael Datz, nabigla siya at tinanong si Mark kung paano niya nagawang talikuran ang kanyang pananampalatayang Hudyo. Sagot ni Mark, "Judaism is just too difficult and unforgiving." Sumagot si Rabbi Datz, "Mark, I don't know what you're talking about. What do you need forgiveness for?" Naging masaya at maayos ang relasyon ni Mark at Rebecca. Si Mark ay tila isang perpektong partner at kalaunay naging asawa. Noong October 1996, nagpakasal sila sa Hawaii. Ngunit para sa pamilya ni Donna, ito ay isa na namang dagok sa kanilang damdamin. Sa loob lamang ng 14 na buwan mula nang mamatay si Donna, tila tuluyan nang nakalimutan ni Mark ang kanyang asawa. Nagpatuloy ang buhay ng bagong pamilya. Lumipat sila sa isang 4-acre na bahay sa Springfield at sa sumunod na 3 taon, nagkaanak pa sila ng 3,
Hindi pa kabilang si Bailey. Unti-unti ring lumayo si Mark at ang kanyang bagong pamilya mula sa pamilya ni Donna, isang bagay na lubos na nagpahapdi sa sugat ng mga naulila. Sa tuwing napapabisita si Sarah Jane, ina ni Donna, upang makita ang kanyang apo na si Bailey, hindi niya mapigilan ang kanyang pag-iyak. Isang paalala ng napakasakit na katotohanang wala na ang kanyang anak upang saksihan ang paglaki nito. Ngunit ang ganitong emosyonal na reaksyon ay labis na kinaiirita ni Mark Winger. Ayaw niyang umiyak si Sarah Jane sa harap ni Bailey. Isang pagkakataon, sinubukan ni Sarah Jane na ibigay kay Bailey ang isang kwintas na pag-aari ni Donna, ngunit pinatanggal ito ni Mark dahil napapalungkot umano siya nito. Mula noon, lalong lumala ang relasyon ni Mark sa pamilya ni Donna. Hindi na sila magkasundo. Sa isang sulat na ipinadala ni Mark, ipinabatid niya kay Sarah Jane na hindi na tatawaging grandma ni Bailey si Sarah. Labis ang pagkalungkot ni Sarah Jane at sinulatan niya si Mark pabalik. Nakiusap na huwag alisin sa kanila ang koneksyong iyon. Ngunit naging matigas si Mark sa kanyang desisyon. Dito tuluyang napagtanto ng pamilya ni Donna na ibang-iba na si Mark at kailangan nilang tanggapin na unti-unti silang itinataboy palayo sa buhay ni Bailey. Gayunpaman, taon-taon pa rin silang nagpapadala ng birthday card kay Bailey. Madalas ay nagtatanong si Bailey kung sino sina Sarah Jane at Ira. Ipinapaliwanag ni Rebecca, ang asawa na ngayon ni Mark, na sila ang mga magulang ni Donna at gusto lamang nilang ipaalam kay Bailey na mahal nila ito at naalala. Samantala, si Mark ay tila ganap ng nakarecover. Hindi lamang emosyonal, kundi pati pinansyal. Wala pang 24 oras matapos ang pagkamatay ni Donna, agad siyang nagsumite ng insurance claim sa pangalan ng kanyang asawa at nakatanggap ng $150,000. Bukod pa rito, humingi rin siya ng tulong sa ilalim ng Crime Victims Compensation Act at tumanggap ng $25,000, ang pinakamataas na halagang pinapayagan sa estado noong panahong iyon. Ngunit tila hindi pa ito sapat para kay Mark. Eksaktong 4 na buwan matapos ang pagkamatay ni Donna, nagsampa siya ng multi-million-dollar wrongful death lawsuit laban sa Barta Transportation at sa Harrington Estate. Iginiit ni Mark na dapat ay alam ng kumpanya na delikado at hindi akmang i-hire si Roger Harrington. Ito ang naging simula ng pagbagsak ng lahat. Isang buwan matapos ang pagsasampa ng kaso, nagulat ang mga detective nang makakuha ng hindi inaasahang pagbisita mula kay Mark. Kinilabutan sila, hindi karaniwan na babalik ang isang biktima, lalo na iyong ipinagdiwang pa bilang bayani. Sabi ni Mark, gusto lang niyang malaman kung maaari na niyang makuha ang kanyang baril mula sa evidence storage. Habang kinakausap siya ng mga detective, napansin nilang tila nangongolekta ng impormasyon si Mark. Tinanong niya kung bukas pa ba ang kaso, kung may karagdagang mga investigasyon, at kung may bagong impormasyon. Nagduda si Detective Charlie Cox. Lalo pang tumindi ang hinala niya nang bumalik si Mark sa presinto sa pangalawang pagkakataon. Ngayong may pagyayabang pa. Ikinasal na daw siyang muli. Si Detective Doug Williamson, na noon pa may duda sa kaso, ay muling lumapit kay Cox. Sa kabila ng kanilang mga kutob, tinanggihan pa rin ng kanilang mga nakakataas ang muling pagbubukas ng kaso. Kulang pa raw sila sa konkretong ebidensya. Habang umuusad ang buhay ni Mark, sa tila perpektong direksyon, bagong asawa, masayang pamilya, malaking insurance payout, at promosyon sa trabaho bilang inspector sa Department of Nuclear Safety, unti-unti na rin siyang lumalayo sa kanyang relihiyong Hudyo, sa kanyang rabbi, at sa kahit anong konektado kay Donna. Pero hindi magtatagal ang kanyang katahimikan. Upang ipagtanggol ang sarili laban sa $1,000,000 na demanda, ang BART Transportation ay nagsagawa ng sarili nilang masusing independent investigation na tumagal ng ilang taon. Sa huli, nakipagtulungan na rin sila sa mga pulis, pati na rin sa pagpopondo ng mga forensic expert. Dahil dito, higit 3 taon matapos ang pagpaslang, may isang tao ang unti-unting lumalantad dala ang matitinding revelasyon, si Deanne Schultz, na ngayon ay Deanne Anderson. Pagkatapos ng pagkamatay ni Donna, dumaan si Deanne sa matinding depression at mental health issues dahil sa bigat ng kanyang konsensya.
Ayon sa kanya, alam niya ang totoo ukol sa pagpaslang kay Donna. Dumaan siya sa mga seryosong paggamot, kabilang ang electroconvulsive therapy, pagkakakonfine sa mga mental institutions, at iba pa. Noong October 1998, sa isang hindi inaasahang pagkikita sa emergency room, nagkasalubong sina Deanne at ang mag-asawang Mark at Rebecca. Tinignan siya ng masama ni Deanne, at matapos iyon, sinabi ni Mark kay Rebecca na malamang ay makarinig sila ulit mula kay Deanne. Hindi si Rebecca ang nakatanggap ng tawag, ang mga pulis. Itinulak ng kanyang doktor, lakas ng loob at makapal na konsensya, tuluyan nang nagsalita si Deanne. Handang-handa na siyang ibunyag sa mga awtoridad ang buong katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Donna Winger. Dumulog si Deanne Schultz sa mga awtoridad at, kapalit ng immunity, isiniwalat niya ang buong katotohanan na matagal niyang kinimkim. Inamin niyang may relasyon silang dalawa ni Mark Winger na nagsimula 1 buwan bago mapatay si Donna at tumagal pa ng 6 na buwan pagkatapos ng krimen. Ayon kay Deanne, sinabi umano ni Mark na mahal niya ito at plano nilang magpakasal. Binigyan pa raw siya ni Mark ng singsing at pinangako ang iiwan si Donna. Gayunpaman, imbes na pag-usapan ang diborsyo, sinabi ni Mark na mas madali raw kung mamamatay na lang si Donna. Nang marinig iyon, agad siyang tumanggi. Aniya, kung makikisangkot ako dyan, titigil na akong maging mabuting tao. Ngunit paulit-ulit pa rin si Mark sa pagsambit tungkol sa pagkamatay ni Donna, hanggang sa tuluyan na lang siyang nagsabi ng, "Makikipag-divorce ako kay John. Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin." Isinalaysay din ni Deanne na tinawagan niya si Mark pagkatapos nilang magkita sa ER, sa pag-asang aamin ito. Tinanong niya kung paano natitiis ng kanyang konsensya. Sagot ni Mark, "Natagpuan ko na si Jesus Christ at napatawad na ako." Dagdag pa niya, kung isusumbong siya ni Deanne, pareho silang mapapahamak. Nabanggit din ni Mark na patay na ang suspect, kaya walang pwedeng magsalita. "Dead men don't talk," anya. Gusto rin daw niyang hindi alam ni Deanne ang lahat dahil ignorance is bliss. Sinabihan rin siya ni Mark na huwag magsasalita. Bagamat may duda ang mga detective na sina Charlie Cox at Doug Williamson, agad nilang sinuri ang mga sinabi ni Deanne. Totoo nga ang kanyang mga kwento. May tala sa hotel kung saan sila nag-check-in ni Mark, at ang phone records ay nagpapakitang umabot sa 8:45 minutes ang tawagan nila. Kinapanayam din ng mga detective ang isang dating nani na muntik nang kunin ng mag-asawa bago si Rebecca. Ayon sa kanya, minsang tumawag si John Schultz, asawa ni Deanne, sa bahay ni na Mark. Lumabas ang nani at nakita ang sasakyan ni Deanne sa driveway. Nang kumatok siya sa kwarto ni na Mark at Donna, si Deanne ang lumabas makalipas ang ilang minuto. May isa pa silang nakausap na kaibigan ni Donna. Sinabi nitong tila perpekto naman ang pagsasama ni na Donna at Mark, ngunit 2 buwan bago ang krimen, ikinuwento ni Donna na parang nagiging obsessed at nakakasakal na si Deanne. Parang gusto raw nitong pumasok sa buhay nilang mag-asawa. Isa pang detalye, matapos mamatay si Donna, sinabi raw ni Mark sa kaibigang ito na namimiss niyang may physical relationship. Isang pahayag na tinuring ng kaibigan bilang sexual pass, kaya lumayo siya. Habang abala ang mga detective sa bagong investigasyon, nagpadala si Mark ng $1.5 million settlement demand sa BART Transportation para sa kanyang civil case. Halos bibigay na ang kumpanya nang makatanggap sila ng anonymous call mula kay Deanne. Tumawag siya kay attorney John Nolan, abogado ng BART. Sinabi niyang hindi niya maaaring ibunyag kung sino siya, pero pinayuhan niyang huwag ipagpatuloy ang settlement. Binanggit niyang katatapos lang niyang kausapin ang mga pulis at muling bubuksan ang kaso. Pagkababa ng tawag, gamit ang caller ID, tinawagan ni Nolan si Deanne pabalik. Nang tumanggi pa rin ito, tinakot niyang isasubpoena siya. Doon na siya pumayag na dumalaw sa opisina at nagbigay ng 60 pages sworn statement kaugnay sa relasyon nila ni Mark at sa mga nalalaman niya. Binawi ni Mark ang kaso laban sa BART, ngunit huli na. Ang mga pahayag ni Deanne ang naging matagal nang nawawalang motibo para muling buhayin ang kaso. Sa pagbubukas muli ng investigasyon, tinangka ng mga detective na kunin muli ang mga ebidensya.
Sa kasamaang palad, ibinigay na pala ito sa mga abogado ni Mark ilang taon na ang nakararaan para gamitin sa civil case. Isa ito sa mga malalaking pagkakamali na inamin ng mga awtoridad. Sa muling pagbisita ng mga detectives sa law office, tinanong sila ng abogado kung gusto rin nila ng 3 Polaroid photos. Nagtaka si Detective Cox. Wala siyang maalalang ganitong ebidensya. Nang ibigay sa kanila ang mga larawan, tumambad sa kanila ang mga kuha ng crime scene bago pa man nadala ang mga katawan sa ospital. Ang 3 litratong iyon, na hindi kailanman nasuri sa orihinal na investigasyon, ang siyang naging pinakamahalagang ebidensya para tuluyang mapagtibay ang katotohanan sa likod ng brutal na pagpaslang kay Donna Winger. Ipinakita sa mga litrato na ang posisyon ng katawan ni Roger Harrington ay nakaharap sa parehong direksyon tulad ng kay Donna. Ngunit ayon sa salaysay ni Mark, si Roger ay nakaluhod sa may ulunan ni Donna habang hinahampas ito, at nang barilin niya raw si Roger, ito ay bumagsak pa atras kaya't nanatili ang mga paa sa may ulunan ni Donna. Salungat dito ang kuhang litrato. Ang katawan ni Roger ay nasa kabaligtarang posisyon, bagay na pinagtibay ng mga eksperto sa blood spatter. Ang mga larawang iyon ay nagsilbing di maikakailang ebidensya na hindi totoo ang bersyon ng kwento ni Mark. Sa muling pagsusuri sa mga ebidensya, lumutang ang maraming tanong. Una, nakita sa mesa ang kape at sigarilyo ni Roger. Kung totoong papatay siya, bakit siya magdadala ng mga ganoong gamit sa loob ng bahay ng biktima? Bakit hindi niya ginamit ang mga armas na nasa sasakyan niya? Isang kutsilyo at isang tire iron na may electrical tape sa hawakan? Bakit siya aasa na may mahahanap siyang sandata sa loob ng bahay? Bukod pa rito, nakita rin sa sasakyan ni Roger ang isang papel na may nakasulat na pangalan at address ni Mark, pati na ang oras na 4:30. Malinaw na tila ito ay oras ng kanilang tagpuan na nagtataas ng tanong, si Mark ba talaga ang target o may kasunduan sa pagitan nila? Ang katawan ni Donna ay natagpuang nakadapa. Kung tunay ngang niyakap ni Mark ang asawa matapos ang insidente, bakit niya ito iniwang nakadapa uli? Isa pa, nang marinig niya raw ang malakas na tunog, diretso siyang pumunta sa master bedroom. Kung may narinig kang ingay, hindi ba't ang natural na reaksyon ay hanapin ang pinagmulan nito at hindi basta pupunta sa kwarto? Maging ang blood spatter sa suot ni Mark at kawalan nito sa katawan ni Roger ay hindi tumugma sa kanyang salaysay. Mismong lokasyon ng shell casings ay hindi rin tugma sa direksyon ng mga putok na sinabi ni Mark. Dagdag pa sa kanyang tawag sa 911, sinabi niya na isang bala lang ang pinaputok niya. Yes, I shot him. He was killing my wife. Ngunit sa crime scene, natagpo ang may 2 tama ng bala sa ulo ni Roger. Isa bago at isa pagkatapos tumigil ang kanyang ungol na malinaw na narinig sa tawag. Nang dumating ang paramedics, wala nang ingay mula kay Roger. Hindi rin nakatulong na nag-iiba-iba ang kwento ni Mark sa bawat pagkukwento niya sa mga awtoridad. Sa ibang version, sinasabi pa niyang hinampas niya ng martilyo sa dibdib si Roger dahil umano'y umuungol pa ito. Marami ring malalapit kay Donna ang nagsabing may kutob na sila tungkol kay Mark. Ang ama ni Donna, si Cash Brown, ay nagsabing ni minsan ay hindi nakita si Mark na lumuha habang ikinukwento ang mga huling sandali ni Donna, kahit na siya mismo ay umiiyak habang nakikinig. Napansin rin ng pamilya at mga kaibigan na nakabukas ang pinto ng bahay sa araw ng insidente, bagay na imposibleng mangyari dahil kilala si Donna na laging nakasara ang pinto at nakalock. Isa pang makapangyarihang test ay isinagawa ng isa sa mga kapatid ni Donna at isang kaibigan. Isa sa kanila ang tumakbo sa treadmill sa basement, habang ang isa naman ay bumagsak sa sahig sa itaas. Resulta, walang maririnig ang nasa basement dahil sa ingay ng makina. Isa na namang kasinungalingan sa kwento ni Mark. December 1999, habang patuloy na umuusad ang investigasyon ng BART Transportation at ng pulisya, isang artikulo ang lumabas sa lokal na pahayagan sa Springfield. Ayon sa alegasyon sa civil case, si Mark Winger ang utak ng krimen, hindi si Roger Harrington. Hindi ikinagulat ito ng mga pulis at BART, ngunit lubhang ikinabahala ni Mark at ng kanyang asawang si Rebecca. Para kay Rebecca, mali ang mga awtoridad.
at pinanindigan niyang inosente ang kanyang asawa. Ngunit ang mga detective ay mas lalong naging abala, hindi para linisin ang pangalan ni Mark, kundi upang patibayin ang kaso laban sa kanya. Habang unti-unting nabubuo ang mga pangyayari, may isang pangyayari isang buwan bago ang krimen na lumitaw. Sinabi ni Diane kay Donna na gusto na niyang hiwalayan ang asawa niya at balak bumalik sa dating kasintahan sa Minnesota. Pinayuhan siya ni Donna at para raw mas makatulong, sinabihan pa ni Donna si Mark na kausapin si Diane upang mabigyan ng perspektibong panlalaki. Hindi alam ni Donna, sa likod ng mga payong iyon ay isang sikretong relasyon at isang planong brutal na tuluyan niyang ikamamatay. Pumayag si Mark at inayos ang pagkikita nila ni Diane sa isang hotel na nasa pagitan ng kanyang business trip at tirahan ni Diane. Doon nagsimula ang kanilang affair na tumagal pa sa mga sumunod na buwan. Halos araw-araw silang nag-uusap sa telepono ng 2 o 3 beses at nagkikita sa mga hotel, sa sasakyan, o maging sa kani-kanilang bahay. Walang kaalam-alam ang kanilang mga asawa, habang patuloy ang pakikipagkaibigan at pagsasama nila sa mga salo-salo at pagtitipon. Para kay Donna, si Mark ay nananatiling mapagmahal at tapat na asawa. Habang pauwi si Donna mula sa isang linggong pagbisita sa kanyang mga magulang, naranasan niya ang nakakatakot na biyahe. Kasama si Roger Harrington, isang biyahe na ginamit ni Mark upang gumawa ng scapegoat. Nang malaman ni Mark ang tungkol sa insidente, agad niyang pinadocument kay Donna ang bawat detalye ng nangyari. 2 araw lamang pagkatapos ng insidente, tinanong ni Mark ang isang katrabaho kung ano ang mangyayari sa kanilang anak kung sakaling mamatay si Donna bago pa matapos ang legal na proseso ng adoption. Makalipas ang 1 pang araw, sinabi ni Mark kay Diane, "I need to get that guy in my house," patungkol kay Roger Harrington. Sa parehong araw, tumawag si Mark kay Ray Duffy, ang may-ari ng BART Transportation, at kinumpronta ito tungkol sa driver. Hiningi niya ang apelyido ni Roger at sinabi niyang gusto niyang kausapin ito ng personal. Tumanggi si Duffy at siya na lamang ang nakipag-usap kay Roger. Dahil nais ni Roger na ayusin ang lahat, pumayag siyang ibigay ang kanyang numero kay Mark. Sa araw ng pagpatay, tumawag si Mark kay Diane habang ito'y nasa trabaho. Tinanong niya ito, "Will you love me no matter what?" Sumagot si Diane ng yes. Tumawag rin si Mark kay Roger Harrington. Ayon sa roommate ni Roger, malinaw na tinawagan siya ni Mark para imbitahan sa bahay. Hindi upang pagbawalan gaya ng sinabi ni Mark sa pulis. Sabik si Roger na maayos ang lahat at makabalik sa trabaho. Ibinahagi pa niya sa kanyang roommate at sa isa pang saksi ang planong pagkikita nila bago siya umalis bandang 3:30 p.m. Ayon sa mga crime scene analyst at mga eksperto sa blood spatter, pagpasok ni Roger sa bahay ay posibleng pinilit siya ni Mark na lumuhod at binaril siya sa likod ng ulo. Nang marinig ni Donna ang putok, agad siyang tumakbo sa lugar at doon ay hinampas siya ng martilyo ni Mark hanggang sa mapatay. Pagkatapos nito, tumawag si Mark sa 911. Habang nasa tawag, narinig na umuungol si Roger, patunay na buhay pa ito. Kaya't sinadyang ibinaba ni Mark ang tawag sa 911 sa kadahilanang umiiyak daw ang kanyang anak. Isang palusot upang patayin si Roger nang hindi marinig ang ikalawang putok sa linya. Tumugma ang delay sa pagitan ng 2 putok ayon sa forensic analysis at sa salaysay ng isang kapitbahay na nakarinig ng 2 magkaibang putok, 5 minuto ang pagitan. Muling tinukoy ng pulisya ang insidente bilang isang staged domestic homicide, isang pagpatay sa asawa na pinalabas na isang pagdepensa sa sarili laban sa isang suspect. Si Roger Harrington ay hindi mamamatay tao, kundi isang biktima na nilinlang at pinatay ni Mark upang maisisi sa kanya ang pagkamatay ni Donna. August 23, 2001, inaresto si Mark Winger sa kanyang trabaho. Sinampahan siya ng 2 counts ng first-degree murder at itinakda ang piyansa sa $10 milyong. Humingi siya ng tulong sa isang kaibigang matagal na niyang kilala, ngunit tumanggi itong tumulong. Ang dating kinilalang bayaning asawa ay isa ng pangunahing suspect. Ngayon, ang layunin ng mga awtoridad
ay maipagtanggol si Roger Harrington at linisin ang kanyang pangalan. Para sa pamilya ni Roger, hindi na sila nabigla. Kahit noong sarado pa ang kaso, nanindigan ang kanyang ina na hindi marahas si Roger kahit pa may mental illness ito. Ayon sa kapatid niyang si Barbara Howell, si Roger ang pinakamabait na taong makikilala mo. Palaging handang tumulong. Noong huling beses niya itong nakita, dumaan ito upang magdala ng damit ng sanggol para sa kaibigang kapos sa pera. Inalala rin ni Barbara ang insidenteng binanggit ni Detective Charlie Cox. Sa gitna ng kanyang magulong kasal, umuwi si Roger isang araw at nadatnan ng kanyang asawa at ang ex-husband nito na itinatapon ang kanyang mga gamit palabas ng bahay. Natural lamang na nagalit si Roger at nauwi ito sa sagutan sa ex-husband niya. Nang sinubukang awatin ng kanyang asawa, dumating si Cox upang awatin ang gulo. Si Trisha Ray, anak ng may-ari ng isang trailer park na tinirhan ni Roger, ay sinubukang kumbinsihin ang mga pulis na si Roger ay walang masamang intensyon, mabait at mahinahon. Para sa kanila, hindi pantay ang naging hustisya dahil lamang si Mark ay may magandang trabaho, malaking bahay at malinis na reputasyon. Habang si Roger, dahil sa kanyang kalagayang mental at tinitirhang trailer, ay agad hinusgahan. Isang investigasyong binalikan, isang kasong muling nabuksan, at isang pangalan ang nilinis sa dulo ng mahabang bangungot. Kahit na si Roger Harrington ay may ilang run-ins sa batas, malinaw sa tala ng korte at ospital na siya ay dumaranas ng depresyon at delusyon, ngunit hindi kailanman naging banta sa ibang tao. Tanging sa sarili lamang niya. Sa pagbubukas ng paglilitis laban kay Mark Winger, aminado ang pulisya na maraming pagkakamali ang nagawa nila sa unang investigasyon. Kabilang dito ang pagtapon sa ebidensyang may dugo, pagbabalik ng baril kay Mark, at pati na rin ang pag-turnover ng mga larawan ng crime scene, martilyo, at iba pang ebidensya sa abogado ni Mark. Gayunpaman, ang ikalawang investigasyon ay naging mas matibay at masinsinan. Pinatunayan ng prosecution na maingat at planado ni Mark ang pag-imbita kay Roger Harrington sa kanilang bahay upang ito ay barilin, patayin ang sariling asawa gamit ang martilyo at saka isisi ang krimen kay Harrington. Buong kumpiyansa si Rebecca na makikita ng mga hurado ang katotohanan at mapapawalang sala si Mark. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Matapos ang 3 linggo ng paglilitis at 13 oras ng deliberasyon, noong May 29, 2002, mahigit 6 at kalahating taon mula nang mapatay sina Donna Winger at Roger Harrington, nahatulan si Mark Winger ng guilty sa 2 counts ng first-degree murder. Isa sa mga hurado ang nagsabi na, kung pupunta ka para pumatay ng tao, hindi ka magdadala ng kape at sigarilyo at aasa na may sandata sa loob ng bahay. Ngunit ayon sa mga hurado, ang pinakamalakas na ebidensya ng estado ay ang 3 Polaroid photos, ang mga unang larawan na kuha ng pulis bago pa man mailikas ang mga katawan. Si Mark Winger ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Sa ika-6 na anibersaryo ng pagkamatay ni Roger, ang kanyang pamilya ay naglabas ng munting classified ad sa pahayagan bilang paggunita sa kanya. Nakasaad dito, "Although your death has interested many, it is your life we truly miss." Si Ralph Harrington, ama ni Roger, ay pumanaw noong 2010, ngunit naabutan niyang mapatunayang inosente ang anak at masaksihan ang pagkakabilanggo ng tunay na may sala. Bilang parangal kay Donna, noong 1998 sina Sarah Jane at Ira Dresser ay nagtipon ng pondo upang makapagpatayo ng hospital wing sa Joe DiMaggio Children's Hospital sa Hollywood, Florida, na pinangalanang Donna's Playroom. Nagtatag din sila ng Donna's Fund sa Women in Distress Shelter sa Broward County, Florida, upang tulungan ang mga biktima ng abusadong relasyon. Tinutustusan nito ang security deposits, babysitting, mga kagamitan, at iba pang kailangan para sa bagong simula. Si Mark Winger ay unang dinala sa Tams Correctional Center, pagkatapos ay inilipat sa Menard Correctional Center, at kalaunan ay sa Western Illinois Correctional Center, kung saan siya kasalukuyang nakapiit. Nagsampa siya ng ilang appeal sa kanyang hatol,
kabilang ang isa na umabot sa Illinois Supreme Court. Ngunit lahat ng ito ay ibinasura. Sa kaibahan sa kanyang payat na pangangatawan noong una siyang nakulong, si Mark ay tumaba, tinubuan ng mga tattoo, at nagsampa ng reklamo sa korte na ang kakulangan sa access sa ehersisyo ay sanhi ng anxiety, depression, at mga panic attack. Ayon sa kanya, hindi siya makatakbo sa kulungan dahil tumatama ang tuhod niya sa pader at ang sahig ay masyadong marumi para sa push-ups. Natalo rin siya sa kasong ito. Ngunit noong 2006, 4 na taon pagkatapos siyang hatulan, muling naharap sa kaso si Winger matapos siyang masakdal sa tangkang pag-upa ng kapwa bilanggo na si Terry Hubble upang patayin si Deanne Anderson at ang kababatang kaibigan na tumangging magpiyansa sa kanya, si Jeffrey Gelman. Ang orihinal na plano ay dukutin si Gelman upang hingan ng ransom sa pagbabanta sa kanyang pamilya. Ngunit kalaunan, nagbago ang plano at piniling patayin na lang ito. Para naman kay Deanne, ang plano ay dukutin ito at piliting magsulat at mag-record ng mga pahayag na gawa ni Mark na nagsasabing inosente siya at imbento lamang ang lahat ng sinabi ni Deanne. At pagkatapos, papatayin siya. Isinulat ni Winger ang buong plano sa 19 pages na dokumento at ibinigay kay Hubble. Ngunit si Hubble ay agad na tumungo sa mga awtoridad at nakipagtulungan kapalit ng paglipat sa mas komportableng kulungan. Makikita sa dokumento ni Winger ang mga detalyeng tulad ng pagtiyak na si Deanne lang ang may fingerprint sa sulat at sobre at ang kanyang laway lang ang gagamitin sa selyo. Nang masukol, iginiit ni Mark na ito ay pantasya lamang at sinet up lamang siya ni Hubble. Ngunit sa mga na-record na pag-uusap, sinabi niya, "Look at all I did in all my own handwriting. In this whole thing, the only one who stands to gain is me." Para sa kanyang ikalawang paglilitis, gumawa si Mark ng pahayag sa korte na nagsabing, "I am exceedingly sorry for my foolishness in sharing my fantasies, and regret that I was idiotic enough to trust those writings in the hands of Terry Hubble." Ngunit hindi naniwala ang hurado, at sa loob lamang ng 3 oras, kabilang na ang pananghalian, si Mark ay muling nahatulan. Nahahatulan si Mark Winger ng karagdagang 35 years sa kulungan, bukod pa sa nauna niyang habambuhay na sentensyang walang posibilidad ng parol. Sinubukan niyang mag-apil sa hatol, ngunit muli itong ibinasura. Noong 2023, nagsampa siya ng panibagong kaso laban sa kulungan at batay sa kanyang naging gawi, malamang ay magpapatuloy pa siya sa pagsasampa ng mga reklamo. Matapos ang hatol kay Mark, si Rebecca ang nagpatuloy na magpalaki sa anak nila ni Donna na si Bailey. Nagdiborsyo si Rebecca kay Mark Winger at formal niyang pinalitan ang apelyido niya at ng mga anak niya mula Winger, pabalik sa kanyang pangalang dalaga na si Mick. Inilarawan niya ito bilang isang simbolikong hakbang upang makilala bilang siya mismo, hindi bilang asawa ng isang kriminal. Ang bahay na binili nila ni Mark ay napailalim sa foreclosure. At si Rebecca na dating stay-at-home mom, sa loob ng 7 taon ay nagsampa ng bankruptcy. Lumipat siya kasama ang mga anak sa bahay ng kapatid niya habang unti-unti niyang itinayo muli ang kanyang karera, credit at bagong buhay. Ngayon, bukas siya tungkol sa karanasan ng pagiging asawa ng isang nakakulong na mamamatay tao at ang pagtutulungan nila ng kanyang mga anak sa organisasyong Big Brothers Big Sisters upang suportahan ang mga batang lumalaki na may mga magulang na nakakulong tulad nila. Ani Rebecca, walang nakakapag-isip sa pamilya kapag may nakakulong. Tinatawag ko silang mga buhay na biktima. Isang nakakahiyang katayuan na nakakabigat sa loob, kahit wala naman silang kasalanan. Tinitingnan nila ngayon ang mga lumang video ng kanilang pagkabata nang malinaw na nakikita ang mga masamang ginawa ni Mark at kung sino talaga siya. Samantala, habang sinusubukang ilayo ni Mark si Bailey sa pamilya ni Donna, si Rebecca naman ay nakipagtulungan sa kanila noong 2019 upang muling pagsamahin ang lahat. Isang hakbang tungo sa katuparan ng pangarap ni Donna na maging bahagi ng buhay ni Bailey ang kanyang pamilya. Ngayon, tinatawag na ni Bailey sina Sarah Jane at Ira bilang kanyang grandma at grandpa.
Ang video ay naglalayong ipakita ang katarungan para kina Donna Winger at Roger Harrington. Ayon sa ina ni Donna, si Mark ay tila isang kameleon, kaya naging lalong nakakatakot at komplikado ang kasong ito. Sa bawat kwento ng krimen, may sugat na higit pa sa pisikal, ang sugat ng pagtataksil. Ang pinakamasakit na pananakit ay hindi laging nagmumula sa kaaway, kundi mula sa taong pinakamalapit sa atin.